Sino ang bumago ng buhay mo? Pabago sa buhay ko. Unang-una, siyempre si Lord. Apo ko. Nagbago po ng buhay ko sa ngayon ay ang aking pamilya. Pero paano kung ang taong nagbago ng buhay mo, bigla na lang maglaho? Sa viral post na ito ng 28 anyos na si Romeo, ibinida niya ang kanyang Juliet na si Kaynie, ang taong nagbigay ng panibagong pag-asa sa kanyang napariwarang buhay. Ipinanganak sa amang Japanese national pero maagang napalayo sa kalinga ng mga magulang si Romeo nang maputol ang komunikasyon ng kanyang ina at ama. Pinanganak po ako sa Japan. Siguro after 2 years, inuwi na po ako dito ng nanay ko dahil nga po parang nagsara yung agency na pinagtatrabahuan niya. Dahil na rin sa pangungulila sa mga magulang at pangungutya ng ibang bata, maagang napabarkada si Romeo na nagmulat sa kanya sa iba't ibang bisyo. Natuto na po ako mag-cutting classes. Natuto na po ako mag-inom, manigarilyo. Natuto na rin po ng mga ipinagbabawal na gamot. Madalas po ako mapawing. Sa kagustuhan ng pamilya na matapos niya ang first year high school, ipinadala si Romeo sa probinsya. Pero hindi rin nagtagal, bumalik siya sa Maynila. At dito na muling nag-cruise ang landas nila ng kababatang si Kaynie. Pero sa muli nilang pagkikita noong birthday ni Romeo, biglang nag-iba ang ihip ng hangin. Akala ko po yung mga papapuntahin niyang babae na kaklase niya or kaibigan niya, kaya kong kausapin. Pero hindi pala, torpe pala ako sa babae. So si Kaynie lang kinakausap ko kasi siya lang po yung kakilala ko . Hindi naman nagtagal, nagka-developan ang dalawa. Hanggang dumating po yung March 2, 2012. Tinext ko po siya. Sabi ko sa kanya, "Oy, tayo na." Sabi naman niya, "Oo na lang." Kasi nga po, hindi ko po kayang umarap sa babae. Si Kaynie po, malakas po loob niya. Gusto niya rin naman po ako. Yes. Yun po. Pero parang true to life na Romeo at Juliet, si Kaynie pinagbawalan ng magulang na makipagkita kay Romeo. Pinapagalitan po si Ate Kaynie. Ang sinasabi na lang po ni Ate Kaynie, aalis po na kasama ako, tapos iniiwan lang po ako sa computer siya para magkita sila. Pero sa halip na madismaya sa sitwasyon, ginawa itong inspirasyon ni Romeo para unti-unting magbago. Kasi siya po, magka-college na ako, high school pa rin. Siya, tanggap niya ako na gano'n. Para nahiya po ako sa kanya. Sabi ko, sige nga, subukan ko nga itong aral na to. Si Kaynie, full support sa goal ni Romeo. Tinuruan niya po ako maging professional. Tsaka sa kanya ko rin po yung yung nalaman yung importance ng pangarap. Kung paano mangarap. Nauna magtapos si Kaynie sa kolehiyo at hindi rin nagtagal ay nagkaroon ng magandang trabaho. Habang si Romeo naman, pinagsasabay ang pag-aaral at pagsa-sideline bilang rider. Sa pagsusumikap at pagtutulungan, unti-unting nakaipon ang dalawa. Halos po kada taon nun, iba-iba po yung motor ko . Nakabili nga po kami ng lupa sa Palawan. Tapos bibili sana kami ng kotse. Ang pinakamagandang nadulot ni Ate Kaynie sa kanya is magkaroon pa siya ng mas mataas na pangarap para sa sarili niya. Sa 9 years na pinagsamahan namin, parang ayun na yung pinakamasayang phase ng buhay ko. Parang kontento na ako dun. Pero nagbago ang lahat nang si Kaynie biglang nagkasakit noong 2019. So yung TB na po na yun, pabalik-balik po siya . Lagi po kami nasa clinic, lagi po kami nasa ospital. Hanggang nagiging na lang po siya . 40 kilos po, gano'n. Kasabay pa nito ang pagkakaroon niya ng mga cyst o bukol hanggang sa naubos ang kanilang ipon. Pinagsabay ni Romeo ang pag-aaral at trabaho habang nag-aalaga kay Kaynie sa ospital sa gabi. Matutulog po ako dun sa ospital. Maghahanap po kami ng dugo ng papa ni Kaynie. Tapos
babalik na, mag-online class na naman po. Sa halos 2 taong pagkikipaglaban sa sakit, hindi raw pinanghinaan ng loob si Romeo at ang pamilya ni Kenny. Yung vitals niya, okay. Tumaas po yung oxygen niya. Tapos po yung BP niya, tumaas na, naging normal na po. Ayun po yung pinakamasarap na tulog ko nun. Pero ang tulog pa lang ito ni Romeo, mauuwi sa bangungot. Nang si Kenny, pumanaw kinabukasan dahil sa brain aneurysm. Sa inyo po, niyakap po ko ng best friend ko nun. Tapos sa kanya binulong sa akin na, Tol, wala na si Kenny. Parang nagalit po ako sa mundo nun. Nagtampo ako kay God nun. Sabi ko, ba't siya? Dapat nagkabaliktad na lang kami ng sitwasyon eh. Pero gumuho man ang kanyang mundo, naging sandalan daw niya ang pamilya ni Kenny. Dapat daw magtapos ako ng pag-aaral, sabi ni Kenny. Pangako ko daw sa kanya yun. Pilit ibinangon ni Romeo ang sarili. Ang pagkawala ni Kenny ang ginamit niyang motibasyon para hindi bumalik sa dati niyang buhay. Sa halip ay mas taasan pa ang pangarap sa buhay. Inilaban ang pag-aaral hanggang makapagtapos sa kursong BS Information Technology noong July 2024. Habang tinatawag po yung pangalan ko, pitpit ko yung picture ni Kenny. Yung lungkot ko, yung anxiety ko, yung PTSD ko, yung depression ko. Lahat parang nawala po eh. Nagpatuloy si Romeo hanggang makapasok bilang IT specialist sa isang malaking kumpanya. Malayo ng araw ang narating ni Romeo mula sa dati niyang buhay. Unti-unti ko na po nabibili yung mga gusto ko. Natutulungan ko na rin po yung family ko. Ayun po, sapat na sa akin yun. Ayun na po yung biggest achievement ng buhay ko. Bilang pasasalamat kay Kenny, lumikha si Romeo ng kanta para sa kanyang Angel in the Sky. Habang buhay kong tatanawin, utang ng loob ko ay bibit-bitin. Kasi alam ko na din na ika'y wala na din. Ano pa ang gagawin? Mahirap man tanggapin. Meron ditong bahala na. Huwag alalahanin ang lahat ng nangyari. Mag-ingat palagi. Sa pagpapatuloy ng buhay, baon ni Romeo ang magagandang alaala. At saan man siya dalhin ng bukas, may mga nakaraan na habang buhay na ipagpapasalamat. Tuto pa rin ko lahat ng mga pangako ko. Kung nasaan ka man, lagi mong tandaan. Kahit na anong mangyari, palaging mag-iingat dyan.